Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman, non potest esse Deuteronomium qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. O ay pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamaturan ni pasukan. Bingon si Jesus San Mateo 22:29. Ang tinuray daghan na nga sayop kailang gisalikway ang kamatuoran. Wala sila mahibaw sa gahom sa Diyos. Ilang gisalikway ang kamatuoran. San Juan 3:34, si Jesus, giingnan ko ang akong nga pinalan. Dawatan ninyo ang pulong sa Diyos o isulti ninyo ang pulong sa Diyos. Ang simbahan kanunay naghambin, naghigugma sa mga pulong sa Diyos nga nasuwat nga muna balaang kasulatan ugwa masuwat maunang nganlan natong Traditions of the Apostles, 2 Tesalonica 2:15. Mayo San Pablo mauning atong tamdanan sa atong pagtuon. Una ang balaang kasulatan. Naasad ang tradisyon o naasad ang simbahan nga mo'y mugiya kanato. 2 Tesalonica 2:15. Mga igsoon, nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Atong pasalamatan si Brad Dudong Libsoa, ang atong president sa CCTN, Cebu Catholic Television Network, iyang kapikas, Sir Dayan. Yasutang pagtamod, paghalad sa atong pagyupo sa atong arsobispo, yang Ekscelensya Jose Serapia Palma. Nautunta nga padayon siya siyang mga buluhaton sa atong lalawigan sa Subo, nga mabahin na sa to ka hugna sa mga kada to naka ingno nato centers. Bosa dunay sa norte, taliwa, ug dayon sa south. Ug tagsa-tagsa ni dunay obispo. Salamat sa atong arsobispo. Niya atong iyang puusan nga magpadayon ang iyang mga proyekto labi na sa surrender to God. Mga seminars sa life in the spirit seminar nga makabag-os mga tao o magapalagad gyud sa ilang pamilya. Unya karon uban nato si Brad, Master of Contradictions of the Bible, si Brad Rudy Recasa, si John Porca, sa mga sharer sa Catholic faith. Yan dito maglangan ato ring tagdon si Brad Rudy Recasa. Salamat Brad Sok ug manghapon sa tanan natong televiewers. Kutob sa maabot ni imong Sibya, labi na gyud diha sa Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City, nila ni Erwin Gukong, Winnie Miro, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Lacasa. Maayong paglantaw kanutong tanan. Karon Brad Sok, aritas kasulatan sa Juan 4:24. God is spirit, and only by the power of His Spirit can people worship Him as He really is. Ang Diyos Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Juan 4:24, klaro kayo nga ang Diyos Espiritu. Sa Lucas 6:20, sa maayong balita, Biblia na kanayon, Jesus said, "Happy are you poor,
for the kingdom of God is yours. Si Jesus miingon, bulahan kamo makabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Lucas 6:20, klaro kay bulahan ang makabus, kay ila ang gingharian sa Dios. Sa Santiago 5:5, miingon ang Ginoo ngadto sa mga dato, dinhi sa kalibutan haruhay kaayo ang inyong pagpuyo, ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw nga ting-ihaw. Santiago 5:5. Klaro kayo, ang mga dato gitagana adlaw ting-ihaw ug ang makabus bulahan. Akong pangutana ani Blodsok, unsa man ning pagkaunsaa Blodsok, ang kabus na may bulahan, ang dato na nalaot, palihog kunog pagtin-aw ani Blodsok. Salamat kayo, Brad Rudy Recasa, sa imong may kay nga pangutana. Nga sa atong lantaw real appreciation of that happenings. Nga, ang dato ang yung may bulahan kay tanan lang pagkinahanglan, tambal ba, vitamins ba, mga sakinan nga nindot nga puyanan, lamian nga pagkaon, bulahan. Karon na baliman kay ang kabus mo nahimong bulahan. So mo na nga dako ning tanghaga nga sa lantaw real nato sa kalibutan, di man ni mao kay ang bulahan mo gyud ang mga dato nindot ang mga sakinan, nindot ang puyanan, yang may mga kaso sumbong nila mga to sa korte, magkapadala og mga dagkong mga mayang laking bugado, sulban. Pero ang dato kung ka lapas balhog des persuan. Nyara kagua og to pulaan lang sa pagkaon tingali espresuhan. By the way, lain ang panglantaw sa Ginoo. Kay sumalas bala ang kasulatan naman sa Salmos nga ningon Ginoo nga bulahan ang mga kabus kay gigugma ko ang mga kabus. Nga naman, kay mga kabus god kita makabus kasagaran sa atong mga paghinanglan din atong makabot. Sa hustong panahon pagkaon wa tay kapalit, mao na nga mabusog lang ta sa hangin ug tubig. Mao nga kanunay tang musangpit sa ngalan sa Ginoo. Kanunay tang mangayo panabang sa Ginoo. Kanunay tay naghandom nga kita di balibaran sa Ginoo. Mao nga bulahan na nasa 5 kakabulahanan, the 8 Beatitudes rather, nga bulahan ang kabus kay ila ang gingarian sa Dios. Ngano kay ang tao nga may nampuon kanunay duol sa Dios. Ang tao nga nagkinahanglan kanunay mangayo og panabang sa Dios. Ug katong taong makasasala og kabus panabangan sa Ginoo. Masubad yang problema. Diya sa iyang paghinulsol ug paghatag siyang pagsalig sa Ginoo, mapasaylo siya. Yang juteng kakugi musabulak dayon ang panalangin siyang pagkaon. So bulahan ang kabus kay malangit. Pero allowed ang mga dato. Kaya nalimot na sila sa pagsimba sa Diyos. Nalimot sila pag-alagad sa Diyos. O nalimot sila pagtamod sa gikinahanglan sa mga kabus nga way puyanan, nga ilang hatagad haos anla. O mga kabus nga way kapalit og tambal, ilang hatagan pero mapalit ang tambal para mayong sakit sa pangulo sa pamilya, ilang amahan. So bulahan ang mga kabus kay ilang gingarian sa langit. Ngano? Kay makabus kanunay mo sangpit sa Ginoo. Umabot magani ang ilang ipangayo, pilu-piluon nilang paghatag kanunay pasalamat sa Ginoo. O makita sa Ginoo ang ilang kamapasalamaton. Ang ilang kinasing-kasing ang pag-ampo, kinakasing-kasing ang pagsimpa, musa tungod niya na maduol kay sila sa Dios ug malayo ang dato, alawat ang dato. Tungod kay wa nila makita unsa ang pultahan sa mga dato. Mga dato matud pa kung sila mo tabang sa makabus, bugtian sa Ginoo og panalangin. Kung sila makasasala, bugtian sa Dios ug pasaylo sa ilang paghinulsol. Mao na mabulahan unta. Ang mga dato kung nakaamgo pa sa ilang responsibilidad ngadto sa makabus. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Recasa niya. Tagdon din nato si John Porca. Dahil salamat Bradsok, mayong hapon, mayong gabi, mayong adlaw sa nabtan na itong programa. Ang pangutana, Brad, nag-ingon man din kining Chief de Cebu, dyan social media, Bradsok, nagsupak sila, nining doctrine, God died literal, nga dili mabasa man sa Biblia. Klaro kayo sa San Juan 19:30,
mingaab ang Dios og namatay. Pangutana Brad Chok, mamatay dahil ang Dios. Unsa may katinawan na ni? Mayo ba John nga kanay mong gisigutan unsa na teksto sa Biblia? San Juan 19:30 Brad Chok, mingaab ang Dios og namatay. Masahon na nato. Ha? Masahon na to John ha? San Juan 19:30. Mo ba? Oo. Di ba gyud kay masigusaylo ko diri abli 19:30. Okay. San Juan 19:30 mo na itong mabasa. Oh, ya. Ato ba yung pagayo? Bosa 19:30 Jan. Okay. Bosa sa nadawat ni Jesus ang suka. Mingon siya hingpit na. O giduko niya ang iyang ulo o gitugyan niya ang iyang espiritu. Wa man lang nga abang Dios. Wow, wala kita mabasa ni nga abang Diyos. Wala din na ito ang ipunan kay basta na naka ni nga abang Diyos kaya namatay siya. Matod pa siya mong 19:30. Pero wala man na. Wala man tayong kabasa na. Bosa sa nadawat Jesus ang suka. Mingon siya, natapos na, hingpit na. O giduko niya ang oo. O gitugyan niya ang espiritu. Wala man lang ingon ang Diyos ni nga abog namatay. Wala din na to dito mo himog invento nga ang Dios ni nga abog namatay. Kay baho na si Kristo unsay namatay niya. San Juan 8:40. Kamo mga Hudiyo gusto mo mapatay kanako sa akong pagkatao. Oh, di ba si Jesus say mamatay diha? Iyang pagkatao. Ya San Juan 2:4 nga sunahan og ang akong lawas ka namatay. Sa katuka adlaw ako ning pabangonon nga buhi. O si so siya namatay iyang pagkatao. Ug kinsay mo banhaw siyang patay nga lawas. Siya si Jesus. Ug ang iyang pagka-Dios dili man mamatay. Niya sa Hebrehanon 7:24 sa King James Version. Nagkanayon ang Jesus magpabiling buhi kanunay kay iyang pagkapari walay katapusan. Unsa kuno si Jesus buhi kanunay kay iyang pagkapari di mamatay. Sa Catechism of the Council of Trent sa pages 44, gingon dito dunay duha ka kahimtang ni Kristo nga inyong tamdon. Duha ka kahimtang ni Kristo iyang tamdon, atong tamdon. Ang una, dunay kahimtang niya nga di mamatay. Ikaduha, dunay kahimtang niya nga mamatay. So dili duha ang namatay. Namatay pang iyang pagkatao, namatay pang iyang pagka-Dios, di na madawat. Matod pa sa akong amigo nga usa ka professor seminary, so kung doon na Diyos mamatay, dili na Diyos. Diyos na. Because the true God cannot die. Asa na basa. Naa sa San Juan 12:34. Ngamingon ang mga tao na sayod mi sa balaod. Nga ang Kristo magpabiling buhi kanunay. So, unsa na ang Kristo? Mulungtad kanunay. Buhi kanunay. So, di mo do, naa ni Kristo nga dili mamatay. Ang iyang pagka-Diyos. Ang iyang pagkatao mamatay. O niya, ang bantugan nga way makalupig nga the king of theologians, ang yangan mo si Santo Tomas de Aquino. Mingon siya sa pinulungan in English, we believe that Christ died on the cross, but his godness, his divinity did not die, only his human nature. Unsay pong ni Santo Tomas de Aquino, mutuo kita nga si Kristo gilansag sa cross, pero ang iyang pagka-Diyos wa mamatay ang iyang pagkatao. Iya bantugan na nga teologo, tibok kalibutan, tibok panahon. Way usa nga miharong kaniya sa seminaryo mga bantugan nga mga theologians. He won over because he was really enlightened by the Holy Spirit and he has angelic mind. Langit nun kayo ang iyang hunahuna. Gipuno siya sa kamatuoran. Pero di na niya makatunig nga ang Diyos di mamatay. Naas Biblia. Basa ni Rudy Racasa kanina. Juan 4:24. Ang Diyos Espiritu o ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Asa na mabasa? Juan 4:24. Asa na mabasa? Sa Book of Wisdom 12 verse 1. Nag-ingon nga ang Diyos Espiritu o ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Yato ganang supakon. Mubuhat yung tag-doktrina nga supak sa dogma. Because that is a dogma. That is found in the Bible. That God is eternal. What is eternal? According to the fundamentals Catholic dogma, a being which is eternal has no beginning and no end.
Ang usa ka pagkamao nga katunhayan kon eternal way sinugdan ug way katapusan. And fundamentals Catholic dogma says the second person of that blessed Trinity is eternal. That is Christ. And eternal means he has no beginning and no end. Meaning the second person of the blessed Trinity, which is Christ, has no beginning and no end. Meaning he would not die because of his immutable, absolute immutability in Christ. Sa ito pa, ang pagkadili mausap sa pagka-Diyos ni Kristo, kayong kamatayon, kausaban, gikas pagkabuhi, hangtod namatay. Yang ilang gitudlo sa bagong katesismo, kinsay namatay diya sa cross. Ikaduhang persona, Santissima Trinidad. Kinsam ng ikaduhang persona, Santissima Trinidad. Ang ikaduhang persona, Santissima Trinidad, mao si Kristo nga Diyos nga atong gituan. Laing pangutana, unsa man kamatayon nang naangkon sa Diyos nga atong gituan, namatay siya literal. Unsa man kamatayon nga literal, nga ang Diyos nawad ag ginhawa, nawad ag kinabuhi. That is a tremendous kind of somewhat attack against the nature of God, because the nature of God is immutable, absolute immutability, and he has no beginning and no end. So mga igsoon, mao na nga ito'y kapaambit sa pagkutana ni imo itong pagkutana, Brad Rudy, ni Brad John Furca. Balik ta, marita ni Brad Rudy Recasa. Salamat pag-usab Bradsok o maayong hapon day diya sa sitio Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Lina ni Armando Gorgonio, Rene Lopez, o ni Dondon Ansane Lacasa. Maayong paglantaw ka na itong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan sa Panultihon 19:17. When you give to the poor, it is like lending to the Lord, and the Lord will pay you back. Kung muhatag ka sa mga kabos, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo, ug mobalos ang Dios kanimo. Panultihon 19:17, klaro kay kung magpahulam ka sa kabos, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo. Sa Leviticus 11:7, sa mayong balita, Biblia na kanayon, do not eat pigs. They must be considered unclean. They have divided hoofs, but do not chew the cud. Ang baboy, bisan tuog kung pikas ang kuko niini, ug dili kini muusap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Unsa dining baboy? Hugaw para sa Dios. Gidili gyud ang pagkaog baboy. Sa Leviticus 11:22, mingon ang Ginoo, makaon ninyo kining mosunod ang tanang klase sa dolon, timos ug apan-apan. Ipakaon sa Ginoo ang timos. Di man ta pakan og baboy Bradsok, nganong pakanon man tag timos. Paliw ko na kog patin-aw ni Bradsok. Kadto sa daang tugon, Brother de Recasa, doon ay gitawag og unclean food. And also likewise, there is a clean food. Doon ay pagkaon nga giisip nga hugaw, o doon na siya pagkaon nga giisip nga limyo. Sa daan nga tugon. Unya, dayon mikutlo ka sa Leviticus 17:20. Nga ang baboy upat ang tiil. Wa magpangusap, bisag way gikaon. Unya, bisag buak ang kuko sa baboy. Pero kini giisip nga hugaw, kay wa magpangusap bisag way gikaon. Pero ang kanding, karnero, baka, kabaw, bisag wa na sila gikaon nagpangusap. Nya ang ilang tiil, divided hooves sa pabuak ang kuko. Makaon nimo sila. So ang baboy, mga isdang way hingbis, mga langgam sama sa kining banog, sama sa kwaknit, mga hugaw na para kaninyo. So, mao na nga hugaw ng pagkauna. That was unclean. They were considered as clean, hugaw. Mao na, kaon ta niya na, kasata kay hugaw ng pagkauna. Pero nidalikyat pagkagbasa, Brad Rudy, nga diya sa Leviticus 11:22. Nga, kan anyong doon, kan anyong timos, kan anyong ang apan-apan, kan maglukso-lukso ba? Limpyo na. Ang timos, limpyo na. Ang doon, limpyo na. In fact, wa man ta mangaon na din pero doon ay mga nasod sa Pilipinas nga magdanas lang pukot samtang mulupag ng panon ng mga
mga timos o kining mga doon, makuha, ilan nga ibuwan. Pagkauganan niya na ilan na matikaan, lami kayo matod pa nila. Kaya gipakaon man. Pero kita di ta makaon na. Sugdi niya rin na pala. So, sa katinuod nga mabasa, nga doon ay hugaw. Nga pagkaon. Pero noon sa na yung pagkaon saa, nga gilutos man sa mga Hudiyo, mga leaders of the Jewish religion. They persecuted the disciples of Christ. Kay, wa kapanghunaw sa kaseremonya sa pagkaon. Kung ningo sila, ang imo mga tinunan, liwat ni nimo, mas sinupakon sa balaod. Nganong wa sila maghunaw sa seremonyas di pamukaon. Og ningon si Jesus, maghinay mo. Kay sultihan ta mo, walay hugaw nga makaon. Ngagikan sa gawas. Muagis ba, paduong sa atong tiyan, ilabay sa hilit, og dili ni makahugaw sa tao. Yung Ginoo. Ang makahugaw sa tao, gikas sa suds, kasing-kasing, ang atong mga pagpanunglo, pagpanaway, ang atong pagpatay tao, ang atong pangilog sa asawa o bana sa usa ka magtiayon. Ang usa ka pagigduol sa dagag ulitaw nga wa makasal o kini sila mga ulagnong buhat nga supak sa kabubuton sa Ginoo ug mao ni makahugaw sa tao dili ang pagkaon. Iya gisumpayan pamayon ni Jesucristo nga atong Ginoo. Ningon man siya, gikan karon sultihan ta mo. Ha? Yung Ginoo, gikan karon sultihan ta mo. Ang tanang pagkaon nga hugaw limpyo na. Hilom ang mga Hudiyo, bugul-bugul man din nato. Isog magayo nga mapamatuod. Ang tanang pagkaon nga hugaw limpyo na. So asa katingog. Og si San Pedro nga dito sa atop nga flat, nagampo dito pagabot sa alas 12, gutom siya. Mikunsad ang usa ka dakong habol nga dito tanang mananap nga nagkamang dito mga baboy, mga isagunsa lang mananap ug katong ingon nagkamang sa mas mga doon dito. Niya ingon man din ang tingog. Pedro, tindog. Umihaw ka og kaon ini imong nakita. Tubag na si Pedro. Ginoo sukat sa kong pagkabata, way pay pagkaon nga hugaw og bastos. Ami suod sa kong baba. Tubag sa ang tingog sa kaytasan. Tingog sa Ginoo. Ayaw nga lig bastos ug hugaw, Pedro. Ang humana, limpihoy sa Dios. Humana limpihoy sa Dios. Ya, unsay pohong ni San Pablo sa Juan, Lucas. Ari lang tradisyon. Sa Roma 14:14. Ang tinuray matod pa San Pablo, wala na'y hugaw sa pagkaon. Kuno na yung mga taong naguna-huna nga doon pagkaon nga hugaw, way pagkaon nga hugaw. Ang huna-huna niya ng tawanan mo'y hugaw. Niya, gihatagan po gibugaton sa Tito 1:5-15. Ang tanan nga nag-ingon nga doon hugaw nga pagkaon, kanang mga tawanan mo'y hugaw, dili ang pagkaon. Kay gilimpyuhan na sa Diyos ang tanan. Gilimpyuhan na sa Diyos ang tanan. Unsay ipamulong sa Diyos, tinuod. Asa mabasa? Og tumanon pag yun. Isaias 14:24. Ang tanan nga gipamulong sa Diyos tinuod, og ang tanan niyang gitinguha matuman. So, kasi pong Ginoo, limpyo na ang tanang mahugaw nga pagkaon. Niya imo nagsuklan ang tinuod nga gisulti sa Ginoo. So, doon ay nagpabilin pang dili mo kaon niya na, ilan na nang gusto. Dili na kabubuton sa Ginoo nga gipakasa sila. Ha? Kay gilimpyuhan na si Diyos ng tanan. So, mo ito tubag sa pangutanan ni mo, Brad Rudy. Niya, salamat kayo. Niya, doon naman tayo mahinungdanon kayong pahibaw ng atong tagdon. Lantaw na to, kini mahinungdanon kayong pahibaw, karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
buhay. Wala na dita, ma! Palud, ma! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, sinisibu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, sinisibu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Mga ison balik ta sa atong tulumanon. Ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Gipasukad so sa kapanultihon, nil volitum nisi precognitum. We cannot love a person which we do not know, whom we do not know. Dili kita makahigugma so sa kapagkamao kung wa ta makaibaw kaniya. Unsa siya. Mao sa di ta kahigugma sa atong tinuhuan kung wa tay kasayuran. Gikan sa balaan nga kasulatan. Gikan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Gikan sa tradisyon sa mga apostoles. Unya, uban nato karon niya si Brad Aling Bacalso sa Catholic Lay Ministers nga nagtungas kanoy sa bukid sa pag-abli sa kasaulugan sa pulong sa matug Domingo. Niya sa si Brad Stay Buti. Nga sa mga Catholic defenders o usa ka universal propagator of the Catholic faith. Kay usama ni siya kasiman. Dako kayong barko niya, makontak niya ang lain mga dapit, laing nasod, o mga kauban sa nga mga dagkong barko through the modern communications of his ship. Dili siya tigiya ng barkuha, pero na siya ino na to, mga kahimanan nga mapaambit ang mga pulong sa Ginoo. Stay Buti. Niya ito siyang paminahon si Steve Bote. Mayong hapon kayo, Bradsok, sa ito ang suki na tipaminaw. Nini nga itong programa, Bradsok. Before ko mangutanan ni mo, Bradsok, doon na lang ko i-klaro kining God died, Bradsok, sa Council of Trent. Nag-ingon din nganong literal ni siya. As according to the rule of Catholic faith, we also say with the strictest truth that God died. Doon ay nanudlo nganong literal tungod kay strictest truth. As according to the rule of Catholic faith, we also say with the strictest truth that God died and that God was born of a virgin. Strictest truth. Kay strictest lagi, literal na. Pero magsunan, dili man ni siya mao ang prodo sa simbahan. Kay doon ay lain sa page 61 sa Council of Trent, doon ay lain nga gitawag og strictest truth pero gi-qualify ni siya. Paminawa niya magsunan. Dili kay God died lang, doon ay lain nga strictest truth pero gi-qualify sa Council of Trent. The third day, page 61. An explanation of the additional words of the article. The third day, the pastor should inform the people that they must not think our Lord remained in the grave during the whole of these 3 days, but as he lay in the sepulchre 1 full day apart of the preceding and apart
of the following day. He is said with strictest truth to have lain in the grave for 3 days. Sa ato pamigsunan, kanang moingon ta nga si Kristo nasa lubnganan sa tulok adlaw, dunay duha ka klase ang 3 days nga nasa lubnganan. Kining giingon nga during the whole of these 3 days, ang ikaduha, he lay in the sepulchre 1 full day, a part of the preceding and a part of the following day. He is said with strictest truth to have lain in the grave. But pasag magsunan nga si Kristo anaa sa lubnganan tulo ka adlaw, dili tong tulo ka adlaw nga tibuok yun, kun dili usa ka adlaw kompleto, ang katong duha ka adlaw dili kompleto nga adlaw. Strictest truth. Sa tuwa magsunan ang iyang pagka strictest truth naa didto sa usa ka adlaw ug naa sa duha ka adlaw nga dili kompletong adlaw. Gi-explain yun. Gi-qualify. Mao sa nang sa God died. Kana pa ingon nga strictest truth, God died, wa na magpasabot na igsunan nga ang kanang two words God died, literal na. Tungod kay nabasa ang strictest truth. Di na mao. Gi-qualify. Nasa basaw na to. That burial, passion, and also death apply to Christ Jesus, not as God, but as man. To suffer and die are incidental to human nature only. Sa ito pa di ay, ang kanang God died, strictest truth, dili na siya mao nga kumo strictest. Literal na. Di mo na mao. Dili ta manudlo magsunan nga wala gitudlo sa atong simbahan kay daghan ang mga libog. Ikaduha, dunay pare, dunay mga Catholic faith defender, mubasa niya ng Living Bible. Kanang 1 Timothy 4, verse 10 ba? Nga, giingon din ato basahon na, kanang namatay lagi ang Diyos, sumala sa Biblia, litra po litra, patay ang Diyos literally. Ilang basahon may sunan ang 1 Timothy 4:10. Giingon din nga, for our hope is in the living God, who died for all. Tanawa ra, 1 Timothy 14, litra por litra, patay ang Diyos literally. Naigsunan, kanang ilang gibasa, ang paraphrase na, ang daan na siya nga Living Bible. Sayop man na siya nga translation. Mao nang giusab na siya sa Living Bible gihapon, pero dili na mao ang kanang pag-ingon nga, who died for all. Di na siya mao. Kanang ang Diyos namatay. No. Atong basahon maigsunan ang Living Bible gihapon, pero ilan ang giusab, ilan ang gihaom sa sakto nga translasyon. Dili itong sayop nga translasyon nga wa ilang gigamit. Atong basahon maigsunan ang Living Bible, pero bag-o sakto nga translasyon. Paminawan ninyo. We work hard and suffer much in order that people will believe the truth. For our hope is in the living God, who is the Savior of all people. Tanawa ra giusab. Karon kini siya nga Living Bible kay giusab naman papareho na sa atong Biblia may sunan nga Duway Bible. Atong masahon na ang Duway Bible. For therefore we labor and are rebuilt because we hope in the living God, who is the Savior of all men. Tanawa ra ang Catholic Bible Duway o ang Living Bible pareho na ang translation. Ang corrected Living Bible. Corrected nga Living Bible. So, katong ilang gibasa nga balik-balikon nga ang Diyos patay literal, sayop man to nga translation, paraphrase man to. Di man to mao. Giusab sa Living Bible may sunan. Mao nang anhitas ka matuoran. Bradsok, ako pangutana Bradsok. Gitudlo sa simbahan nga ang gihalad ni Kristo ang iyong dugo ra gyud. Pero supak man sa Biblia Bradsok. Sa Hebreo 2:14, maingon nga ang mga anak mikuha og unod og dugo sa ilang ginikanan. Si Kristo usab Bradsok, mikuha og unod og dugo sa iyang inahan. Sa to pa day kadto daing dugo nga gigamit ni Kristo sa iyang inahan to. Sa to Bradsok dinha sa Eucharist, Holy Eucharist, ang kanang dugo diha Bradsok dili kay dugo lang sa tong Ginoo, kundi dugo usab kana siya gikan kang Santa Maria, sumala sa Hebreo 2:14. Unsa may atong ikasulti ani Bradsok? May na Brad Steve, pero mo dalikyat ko replay sa katong gingon nimo nga we can say in the strict sense of the word that God died, though His suffering and death
are incidental to his human nature only. Pero the preceding passage, we can say in the strict sense of the word that God died. So, muna siya nga nag-paradoxical statement nga it should be resolved by the definitive word only. The word only. Tanawa? Nga tulo ka mga dagkong sundao, general, lieutenant, o sa kapitan. They were shot for their punishment. They were shot to death. But only the lieutenant and the captain died. So therefore, the general was exempted. Tungod sa word only, muna nga definitive muna siya. Ang word only, ang gipusil, general, teniente o kapitan. Pero ang duhara nga mong lieutenant o ang kapitan, mao'y namatay lamang. Sila lamang. The word only. Sa ito pa exempted ang general. So mo na paingon nga, God died, we can say in the strict sense of the word. But the suffering and death of Christ are incidental to his human only. So ang namatay di, ang siya nagantos kasakit o kamatayon. Only. Wa mapil ang pagka-Diyos. Ang definitive is only very important. That really solved the problem. Nga na siya paradoxical sentence. So, muna siya. Ambit lang ko niya. Yeah, may tungkol sa dugo ni Kristo. Muna, sa Buhat sa mga Apostoles 12:30, ang kaluwasan. Ang katauhan sa kalibutan, gilukat ni Kristo, gibayra niya siyang dugo. So it was the blood of Christ that really paid up. So, meaning, if that paying of our sins by the blood of Christ, his Godhead also died. Because the human blood cannot really repay our sins. Di modo, apil nga namatay ang iyang pagka-Diyos. Muna'y harong mga ingan lang na itong gipunan, ang dili na nga ipunan. No. Kay mo premise mata, what is really God? Kay naas Biblia, si Christ also a spirit. Gitawag sa din siya sa 2 Corinto nga si Kristo Ginoo o siya sa Espiritu. Now, nga sigot magaganina o Catechism of the Council of Trent. Sa Catechism of the Council of Trent, sa mga page 40 plus, ningo dito, duha ka kahimtang nga inyong ilhon diya kang Kristo. Duha ka kahimtang. Usa ka kahimtang mamatay siya. O ang usa ka kahimtang dili siya mamatay. So, candid kayong ipasabot. Nga doon ay namatay ni Kristo, doon ay siya iwa mamatay ni Kristo. Mao na iyang pagka-Diyos dili mamatay. Kay siya espiritu man. Ang espiritu wa man ay unod, wa man ay dugo. So that's the reason that he used the body. And that very blood that he used, that comes from the blood of Mary. Because the blood of Mary is pure. Likewise, that is good for the offering to God. It must be pure because the blood of Mary. That was also the blood of Christ. But excluded the death of God because dili man mamatay ang Diyos. Ang tuhiyo na sa Ginoo, naas Colossus 2:19. The fullness of Godhead dwells in Christ bodily. Nga sa ito, pagkamatay siyang lawas, gamit niya ang dugo, naluwas ta. Tungod siyang dugo. But because of the presence of God in Him, tungod sa presensya sa Diyos nga naa siyang lawas. Pero namatay ba ang iyang pagka-Diyos? O nas, Fundamentals Catholic Dogma, page 168. In English mo na, ngayon ito. The divinity of Christ is unimpaired. He tasted death in His flesh, but His divinity unimpaired. Binasayo na ito. Nga iyang pagka-Diyos wa maunsa. Iyang pagka-Diyos wa mamatay. Natilawan lang iyang kamatayon. Katilaw lang siyang kamatayon siyang pagkatao. Pero siyang pagka-Diyos wa mamatay. Page 168, Fundamental Catholic Dogma. So mo na Jose, ingno nila nga pagkamatay si Yesu Kristo kay siya Diyos man niya namatay siya sa pagpinagi sa dugo ni Kristo. Napil gyud ang pagkamatay ang pagka-Diyos kay timplahan man sa Diyos ang iyang kamatayon nga tawhanon. The word timplahan dili na magamit. Kay murag gisagol ba
ang tinuod nga word ana the presence of the Godhead of Christ. Why? Because sa Colossians 2:19, the fullness of Godhead dwells in Christ bodily. Sa ito pagpagka-Diyos ni Kristo na siyang lawas. Pagkamatay niya, nana sa New Catechism, page 68, nga dihang namatay ang lawas, ang kamatayon ni Kristo siyang pagkatao, nagkabulag ang iyang lawas ug kalag. Gigunitan siyang pagka-Diyos. The divine person possesses the separated body and blood of Christ. Because the humanity of Christ died by separation of body and soul. Pero gigunitan sa divine person. Wa mapil pagkamatay ni divine person kay mo may nagunit. Oh, wa. So di mo daw nga tun-an gyud nato ang Biblia. Tun-an gyud nato ang dugma. Tun-an nato ang Catechism of the Catholic Church. Nana di tanan tubag. Okay, salamat kay Brad Steve. Brad Aling Bacarso. Salamat Brother Sok, maing hapon kanimo, maing hapon sa tanan nga naminaw karon og nagtanaw sa atong Sibya karong gabi hapuna. Nya Brother Sok, sumpay ni sa atong isgutan karon, may tungod gyapon niya ng issue karon. Kay diha gud sa Genesis chapter 2 verse 7 nga ang Dios nag-umol og tao gikan sa abog or lapok og sa diha nga naumol na iyang gihoy pa ng ilong o kining tao na buhi. So ang naghatag na kinabuhi sa tao mao ang Dios. Kay mao may nagaatag sa kinabuhi sa Dios nya nahibaw-an man nato nga ang kalag dili man mamatay. Nya asi ang Dios man may source of life. Siya man ang tinubdan sa kinabuhi. Then granting without admitting kung ang Dios nga naghatag sa kinabuhi sa tao mamatay, unsa may mahitabo sa tao ug unsay mahitabo sa Dios nga Amahan ug Anak, ang Amahan ug ang Espiritu Santo. Apil ba sad siya kamatay kay naa man diha sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 1 Juan 5 bersikulo 7 nga kining tulo usara. Palihog kuno Brother Sok. Ang imong gi-say nga ling mo na mahog na sa the principle of hierarchy. Principle of hierarchy. Bob sabot si Kristo Dios ug tawo matuod. Og siya Dios mo ginatasan. Ya imong gi-premise ang nahitabo sa Genesis 2:7. Kag giumol sa Ginoong lawas. Ya gihoy pa niya sa breath of life ang duha ka lungag sa ilong ug nabuhi ang tao. Kay siya doon na kalag na espiritu. Nakaroon. Ikamatay sa tao, sumala sa Ecclesiastes 12:7. Ang lawas mo balik sa yuta, mabug. Pero ang iyang kalag, espiritu man mo balik sa Diyos. So kung ang iyang kalag sa tao nga hinimo sa Ginoo, espiritu, dili mamatay. Nganong mamatay man noon ang iyang pagka-Diyos? Di na madawat sa principle of hierarchy. Nga ang maunoy tinubdan sa kinabuhi, mo'y namatay. Yang kinabuhi no nga nigikan las Dios wa matay. Kay pagkamatay niya sa tao Ecclesiastes 12:7 ang lawas mubalik sa abog. Ang espiritu mubalik sa Dios wa mamatay. Nya wa magay mamatay nga binuhat nga espiritu. Siya nung nagbuhat mo'y mamatay. One that is sa principle of hierarchy dili na madawat. Ang Dios noon nga mo'y tinubdas kinabuhi, mo noy namatay. Ang ikalaga ng espiritu nga iyang gibuhat wa magay mamatay. Mo'y unang yawa, may pa ko. Wa ko mamatay. Ang inyo yung Ginoo nga way sinugdan ng way katapusan, maunoy namatay, mukatawa ang yawa. One do not forget the principle of hierarchy. Nga kung siya ang Diyos, labaw sa tanan, ya mo'y nagbuhat sa kalag o espiritu sa tao. Yang kalag o espiritu sa tao mamatay, lawas ra. Ya siya hinuon nga mo'y tag-iya sa kalag nagbuhat, maunoy namatay. Siya may labaw mo na nga usana ka violation of the principle or philosophy of hierarchy. May magtuon sa taniana sa dakong pagpubos. Kaya kita mamalandong mo kita, magampo mo kita. Natong nakitaan nga, naagis Biblia, naa sa Jeremias 10, versikulo 10. Kita nagatuo sa Diyos, siya mo nga itong hari, siya ang Diyos nga buhi kanunay. See? Unsa nga itong Diyos, buhi kanunay. Pugi mo ng patyon, dili na buhi kanunay. San Juan 12:34, unsay po, kami nahibawas balaod, o gamong nahibawan, the Christ exists forever. Unsa kuno among nahibawan sa kasiguan,
nga ang Kristo mulungtad sa walay katapusan. Ya, mamatay na unang mulungtad sa walay katapusan. Dili na tinuod nga mulungtad. Ya, Isaiah 9:6. Alang kanato sa kabatang lalaki gihatag. Ang kagamhanan gitungtong kaniya, ang kabalaoranan na kaniya. Gitawag siya kahibulungan, magtatambag. Gitawag siya Diyos nga gamhanan. Gitawag siya amahan nga walay katapusan. Tiyan mo na, amahan nga walay katapusan, yung umatay di ay. So daghang giyatakan sa Biblia, yan ang God died literal, unless they will change that. Kaya big question will be put upon you. Nga all of us will bow our heads that you are right, if you can answer this question. Ningon mo nga, God died literal. Yang atong sukaranan sa mga kamatuuran, Biblia man ang pulong mo sa Diyos. Ang pangutana, asa mabasa sa Biblia nga dunay nag-ingon, God died literal. Nga na, una kong saludo, sakto mo. If you can find the line of the Bible or any passages of the Bible, if you can find a statement, God died literal, or God is dead literally, find that in the Bible. You cannot find that. You are inventing a passage which is contrary to the nature of God. So, muna, Brad Steve, salamat kayong niya madungagan nga itong niya, salamat sa itong mga kaigsunan nga ni Duyog kanato, nagampo para sa itong pagpadayon sa pagpangalagad. Ya, mudaklit ko og greetings sa akong pinagga kay amigo si Brad Sulping Algeri. Kadaog buday kadong, salamat kayo. Dong Sulping og imong kapikas kay naidaghan nagpaibaw nako nga dang pananday mo nga tos mga alang sa mga kabus. Saludo ko. Niya nagpasalamat usab ang Talisay. Salamat si Ria Golias, ang congresswoman, wa may kaatbang. Salamat si Mayor Samsam Golias, wa may kaatbang. Salamat si Choy Asnar, wa may kaatbang. Pero mabulukon og hilabihan kadaghan nagpaluyo og mibuto gyud. Salamat kayo. Niya dayon ang atong mga councilors, si Digol Golias, si Lito Bacaltos, Attorney Rocky Bass, Danny Caballero, Chik Cabigas, Daan, Lester Daan, niya si Ferdi Rabaya, Attorney Dan Villaver, very talented young man, o si Sterfi Ilana, o si Nganlag si Sok. Salamat kayo, ang Diyos magapanalangin ka nato. Salamat kayo. Ya, abtan man tas panahon, pasalamat kay ta sa atong mga aksyon na lantaw sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuog sa Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Uban nato si Brad John Purka, si Brad Rudy Recasa, niya si Brad Dennis Makulod, o niya si Brad Steve Buti, atong international propagator of Catholic faith through the modern system of communication. Niya si Brad Aling Bacalso, Catholic Minister, kininyong alaga. Brad Sok Fernandez, tagbuta po ning atong tulumanon, katinaawan sa pagtuong Katoliko, CCTN, Cebu Catholic Television Network. Atong presidente, si Brad Dudong Limcho, yang kapikas Dayan. Tagbuta po.